So, what's up mga ka-idol? This is Albert TV again. Nagbabalik mga ka-idol. Siyempre, kung napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe and click ang notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel. Siyempre, mag-like na rin mga ka-idol. Ang pag-usapan natin mga ka-idol ngayon ay ito yung mahigit 71 years mga ka-idol na 71 halos na dekada sa NBA mga ka-idol ay merong ilang mga NBA players ang nakagawa ng quadro-double mga ka-idol. So, sino nga ba ang mga player na yun mga ka-idol? At yan ay ating babalikan dito sa video na 'to mga ka-idol. So, ano nga ba yung quadruple? So, nandito na yung score, rebound, assist, and steal mga ka-idol. So, grabe yun mga ka-idol. At siyempre para mas lalo pa nating maintindihan yung video mga ka-idol ay sabayan niyo ako at samahan niyo akong panoorin yung video na nanggaling kay Dimflix mga ka-idol. Subscribe natin yung YouTube channel ni Dimflix mga ka-idol. Yun na nga mga ka-idol, wag na natin 'to papatagalin at i-play na natin. So, let's go na. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ng mga NBA players na nakagawa ng quadruple double. Honorable mentions, Bill Russell and Wilt Chamberlain. Wilingid sa kaalaman ng marami ay noong 1973 to 1974 season nga lang ni-recognize o opisyal na nilagay sa box score ang blocks at steals. Nangangahulugan lamang na noong 1960s panahon nila Wilt Chamberlain at Bill Russell ay hindi pa kasama sa stats ang blocks at steals. Base nga sa ilang artikulo online ay noong October 18, 1961 ay ang 11-time champion na si Bill Russell ay nakagawa nga din ng quadruple double kontra Philadelphia Warriors. Sumatotal ay nakapagtala nga siya ng 15 points, 25 rebounds, 13 assists at 15 steals. Alam naman natin na si Wilt Chamberlain ay marami talagang mga records na talaga naman tumatak sa NBA. Nariyan na ang 100 points sa loob lamang ng isang laro, 48.5 minutes per game, 50 points per game at marami pang iba. Kaya naman hindi na siguro nakakapagtaka kung nakagawa din siya ng quadruple double. Wala yun nga sa aking pagsasaliksik at base na din sa ilang mga unofficial stats na aking nabasa ay 4 na quadruple double nga mga repa ang kanyang nagawa. Ngunit ang isa nga sa mga pinakamalupit na ginawa niya ay yung nangyari noong 1968 kontra Los Angeles Lakers. Dahil nakapagtala nga siya ng 53 points, 32 rebounds, 14 assists, 24 blocks at 12 steals. Nangangahulugan lamang na ito nga lang si Wilt Chamberlain ang natatanging Pero sa ngayon sa ngayong era mga ka-idol, parang hindi na magawa yan. Parang hirap na hirap ng magawa ng ganyang stats mga ka-idol dito sa 2K mga ka-idol. Dito yung kumbaga dati, 90s era mga ka-idol, kumbaga yun pa yun ay maninipis, kumbaga anong tawag nito, maninipis pa yung mga tawag. Di mali, makakapal pa yung tawag. So ngayon ay maninipis na yung kumbaga hindi na sila mahihirapan ng makakuha ng player ngayon sa ganyang stats mga ka-idol. player sa kasaysayan ang nakagawa ng quintuple double. Nate Thurmond, 1974. Si Nate Thurmond ay na-draft ng Warriors bilang 3rd overall pick noong 1963. Sa unang taon niya sa NBA, naging backup player lamang siya. Ngunit matapos ngang matrade si Wilt Chamberlain sa Philadelphia 76ers noong 1965, ay si Nate na nga mga repa at itong si Rick Barry ang naging magkatuwang sa Warriors. Sa 15 taon niyang paglalaro sa liga ay noong 1967 season ay nag-career high nga siya at nakapagtala ng 20.5 points at 22 rebounds per game. Sa katunayan ay sabi nga ni Kareem Abdul-Jabbar ay ito nga daw si Nate Thurmond ang toughest defender na nakaharap niya sa 20 taon niyang paglalaro sa NBA. Well, matapos matrade si Nate Thurmond sa Chicago Bulls noong 1974 ay sa kauna-unahan niya ngang laro kontra Atlanta Hawks ay nakapagtala nga siya ng 22 points, 14 rebounds, 13 assists at 12 blocks. Dahil sa pangyayaring yon ay siya nga mga repa ang naging first official player na nakagawa ng quadruple double. Alvin Robertson,
1986. Ang 6'4" shooting guard na si Alvin Robertson ay nakilala dahil sa kanyang angking galing sa depensa. Hindi naman nakakapagtaka yun dahil noong 1985 season ay nag-career high nga siya at nakapagtala ng 3.7 steals per game. While siya nga ay na-draft ng San Antonio Spurs bilang 7th overall pick noong 1984 NBA draft. Siya nga din ay naging miyembro ng 1984 US Olympic gold medal team na pinangungunahan ni Michael Jordan. Well, noong 1986 ay talaga namang ginulat niya ang lahat dahil siya nga mga repa ang itinanghal na Most Improved Player of the Year at Defensive Player of the Year. Bukod pa doon ay same year, February 18, 1986, ay nakapagtala nga siya ng quadruple double 20 points, 11 rebounds, 10 assists at 10 steals kontra Phoenix Suns. Hakeem Olajuwon, 1990, 12-time All-Star, 2-time Defensive Player of the Year, naging League MVP at higit sa lahat ay 2 kampinato at 2 Finals MVP. Yan nga mga repa ang mga achievements na nakuha ni Hakeem Olajuwon sa 18 taon niyang paglalaro sa NBA. Siya nga ay nag-average sa kanyang buong karir ng 22 points, 11 rebounds, 2.5 assists at 3.1 blocks per game. Well, noong March 3, 1990 kalaban nila ang Golden State Warriors ay talaga naman sumabog ang laro ni Hakeem Olajuwon dahil nakapagtala nga siya ng quadruple double 29 points, 18 rebounds, 10 assists at 11 blocks. Hindi ba dito yan matatapos mga repa dahil makalipas nga lang ang 3 linggo? March 29, 1990 ay nakapagtala na naman siya ng quadruple double 18 points, 16 rebounds, 10 assists at 11 blocks kontra Milwaukee Bucks. Ganong katindi ang ginawa ni Hakeem Olajuwon noong time na yon. David Robinson, 1994. Sa 14 na taong paglalaro ni David Robinson sa liga ay sa San Antonio Spurs niya nga ginugol ang kanyang buong karir. Siya nga ay naging 10-time All-Star, Rookie of the Year, Defensive Player of the Year, naging League MVP at higit sa lahat ay nakasungkit nga din itong si David Robinson aka The Admiral ng 2 kampyonato. When noong February 17, 1994 kontra Detroit Pistons ay talaga namang sobrang ganda ng pinakitang laro ni David Robinson dahil nakapagtala nga siya ng quadruple double, 34 points, 10 rebounds, 10 assists at 10 blocks at dahil doon ay siya nga mga repa ang panghuling player na nakagawa ng quadruple double. Yun mga ka-idol. Ay, wait lang po. So yun mga ka-idol, yun yung mga hari ng quadruple sa NBA na wala pang nagawa ngayon dito sa era ngayon na thousands era mga ka-idol. So sila pala yung mga player na nakagawa naman mga ka-idol. So sana nagustuhan niyo yung video mga ka-idol. Huwag niyo naman kalimutan mag-iwan ng like. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe po mga ka-idol. Maraming salamat sa inyong pagpanood and see you next vlog mga ka-idol.